Kamusta Pisces? Welcome again dito sa iyong reading. Ito ay for the week ng May 24 to 31 or kung kailan man daraan sa iyo to. Lahat mo ng reading ko timeless kahit anong petsa pa yung nakalagay dyan. Okay? Sun, Moon, or Rising placements man kayo or even cross-watchers, welcome po kayo lahat gusto nyo manood dito sa reading. Importante naman dun yung nakaka-relate kayo. Okay? Take only what resonates, reading lang naman ito. Kayo pa rin ang mayroong kakayahan na baguhin yung situation ninyo. Depende yan sa mga decisions, actions ninyo. Of course. Uy, ganda. Ano yan? Bakit merong, luha? Alam mo, ganda. May mga matters dito regarding career or love mo. Ito na, unahin na natin to. Cat. Kasi you will be playing a different role eh. Kaya ang intindi ko doon, pwedeng merong mga something new or challenging na pwede mong subukan or maaaring may mga bagong matututunan ka, may mga bagong experiences, may mga bagong role na gagampanan, Pisces. So, new situations, new role. Kasi nga, something related sa career. So, pwedeng ito ay, pwedeng kang ma-assign ng panibagong project or malipat ka ng ibang nature pagdating sa trabaho, like pwedeng ma-assign ka sa ibang division. So, yan, pwede ito magharoon ka pa ng training kasi syempre aaralin mo pa yun or pwedeng mangangapa ka, mag-a-adjust ka. Or on a positive note, pwedeng meron kang matututunan ng mga bagong skills. Ayan. So, pwede may mga bagong tasks, projects, roles dito wherein kailangan mong maging flexible, adaptable, or kailangan mo maging fast learner, pwede rin naman. So, kung fast learner ka na, hindi mo problema yan, makakapag-adjust ka rito, no? Sa bagong role na yan or task na yan. So, may mga matters related career, siguro mga milestone ito, siguro mga importanteng ganap pagdating sa love life mo, sa career mo. Actually, pwedeng magkaroon ng sadness or loss for some of you. Merong mga bagay dito na pwedeng mag-end or may mga bagay na nakakalungkot, nakaka-disappoint, no? Maaaring magdala ng tears para sa iyo. Sana naman wag na lang. Kaso yung lumalabas eh. Hindi ko naman pwedeng hindi sabihin. Okay? Gano'n naman talaga ang buhay. May mga malungkot, masaya. Importante wag kang tumambay forever, for eternity dun sa malungkot. Seasons naman talaga yan eh. Hindi naman yun eh, yung buhay mo puro na lang happy, puro na lang success, di ka na nakaranas ng lessons, ng pagka-defeat, di man pwede yun, di ba? May mga time talaga na matatalo ka, magkakaroon ka ng defeat, loss, pagkabigo, sadness, di ba? Meron din namang happiness, ganun lang yun. Bilog ang mundo eh, may ikot dyan eh. Nag-iiba-iba rin naman ang seasons. Okay? By the way, don't forget to subscribe kung bago po kayo dito. Thank you dun sa mga nakapag-subscribe na. Thank you rin dun sa mga abangers, laging sumusubaybay, bumabalik-balik para manood. So, yung mga zodiac signs na lumalabas sa tarot cards mo, pwedeng merong dito, Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus energy. Cancer, pwede rin. Yes, yun yung mga strong energies na na-pick up ko. Okay. Wheel of Fortune. Uy, ganda. Upright. Meron talagang shift. Major shift na mangyayari sa iyo, Pisces. Kasi ito ay Wheel of Fortune, which means merong iikot ang wheel eh. So, para sa akin, ito ay turning point. Ito ay malaking pagbabago. Pero sabi nga nila, Wheel of Fortune yan, kaakibat yung word na fortune, hindi nawawala doon yung sasabihin natin na maaaring ito ay
Um, maswerteng timing para sa iyo. Okay? Pero for sure, meron ditong mababaliktad, maiiba, magbabago. Okay? May pagpihit eh. Pwedeng maging baliktad yung situation eh. Pero this is for the better, for positive ito. Kasi upright yung Wheel of Fortune mo. Kaya sa tingin ko pagdating doon, mukhang maganda yung mga magiging pagbabago. Pagdating sa challenge mo, si World Card. I think merong kinalaman to sa achievement mo. Siguro ang pinaka-challenge para sa'yo is paano ka gagraduate dito, paano mo ito makaka-accomplish, paano mo ito makukumpleto. Kasi ito yung integration eh. Ito yung completion eh. Sa tingin ko, pagdating dun sa part na ma-achieve mo na baka hindi mo pa ito ma-achieve makumpleto. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun na may challenge lang, maaaring may blockage, may delay pagdating dito sa completion na gusto mong mangyari. Okay? Maaaring may mga bagay dito na kahit na gusto mo nang matapos, hindi pa rin siguro matatapos. Pwedeng may mga unfinished business by the way. So, pagdating sa good news or good stuff, meron kang Chariot. Wow! Ito yung success na bunga ng iyong determinasyon, Pisces. Hindi ka naman magiging successful lang ng wala lang, 'di ba? Na nahulog na lang sa yung success. Walang ganun kahit kanino. So tingin ko itong success mo pagdating sa good news. Ito ay mare-reward ka ng success dahil sa iyong pagiging fighting spirit, warrior, sa dedikasyon mo, persistence mo, alam mo 'yun, na hindi ka nagpatinag, na nag-continue ka pa rin kahit mahirap, no? Ito 'yun eh. Ito yung drive mo, ito yung determinasyon mo na mag-propel sa iyo papunta sa gusto mong marating, whether ito ay bansa na gusto mong marating, status, success, level, ito na 'yon. Okay? So, yun yung good news for you. Nakikita ko na you are on the road to success. So, kasi si Chariot ay nakasakay siya sa chariot tapos may road. Sa tingin ko, patungong nasa tamang path ka or nandun ka na, OTW ka na, papunta sa road ng success. Okay? Ngayon, pagdating sa pera or career, sabi ko nga may new role, 'di ba? Pwedeng bagong contract, bagong company, bagong role, bagong project, bagong position, job. Parang bago ka dito talaga, iba yung nature, kaya nga parang you will be playing a different role, 'di ba? Tapos lumitaw pa yung theme mo na about career, hindi ko makuha. So diyan na lang siya. So, sa tingin ko, this is a new chapter, a new experience for you, or even new challenges, nor even new possibilities na kakaharapin mo pagdating sa business, sa pera, or sa career. But this is positive, yun yung nafe-feel ko kasi upright naman si full card mo. Sa tingin ko lang, madadagdagan yung madadagdagan yung experience mo dito eh. Pwede rin meron kang mga mamimit na mga bagong kakilala na maaaring makakatulong sa iyo when it comes to business, sa career, or sa financial. Okay. Kasi lalawak yung mo dito eh, sa tingin ko eh. Lalawak yung experience mo kasi nga meron kang mga bagong matututunan dyan. So, nandun yung possibility ng growth, ng expansion pa rin dito. Okay. Andun din yung pagiging adventurous, no? Alam mo yun, parang pwede kang ma-excite or maging feeling adventurous. Andun din yung pagte-take a leap of faith. By the way, kasi foolish pagte-take ng risk din yan or leap of faith.
Sa love life mo, ano to? 10 of Pentacles. Oo. Ano to eh? Ito yung mga tipo ng hindi pang long term, Pisces. Oo, baka mamaya hindi, alam mo yun, baka hindi kayo magtagal ng person na yan. No? O by the way, dito sa area ng hindi mo inaasahan, meron ako nakikitang pag-aaway, paghihiwalay, pagdi-disconnect. So, pwede kang may makaalitan, makatampuhan, or ma-disconnect kayo dyan. No? Mawalan ng komunikasyon. Pwedeng merong lumayo eh. After ng argument, pag-aaway, pagtatalo. Ito nga yun. Feeling ko related sa love life mo kasi nakikita ko dito, hindi magtatagal. Meron something dito na hindi ganun ka-stable, hindi pang long term. Ano pa? Yun yung mga tipo ng person. Pwedeng hindi mo siya makakatuluyan, mapapangasawa, alam mo yun. Pwedeng hindi siya yung endgame mo, char. Pwedeng yun. Hindi naman ibig sabihin nun na bad person siya, na alam mo yun. Di ba hindi naman lahat kasi ng relationship na uuwi sa forever. Hindi naman ibig sabihin nun na magiging pangit na talaga yung love story ninyo. Pwedeng hindi lang talaga kayo yung magiging endgame or hindi lang kayo talaga yung magiging final chapter ng isa't isa. Pwedeng yun lang naman ang ibig sabihin yan. Okay. Yung hindi naman magtatagal, depende naman yan. Nag-i-stretch yan sa napakalaking range. Like, pwedeng hindi naman, sabihin na natin, pwedeng hindi kayo abot ng 20 years or pwedeng, iba-iba kasi, iba-iba naman kayo. Depende yan sa inyo. Okay. So, basta hindi lang siya yung hindi lang siya yung pang pamilya. Pang sports pa, joke lang. May commercial kasi na gano'n eh, yung, alcohol commercial. Oo, kumbaga, hindi ka pa nakakasiguro dito sa person na to. Oo, yun lang yung nafe-feel ko dyan, na siya na talaga yung hanggang sa huli. Yun lang yung ma-assure ko dyan. So, lipat na tayo doon sa mga low contact situation. By the way, kung gusto niyo ng private reading sa akin, kung sa YT ka nanonood, basahin mo yung mga nakasulat dyan sa ibaba. Nandyan yung link papunta sa Nag-iisa at official FB page ko. Purple Team Meta Verified, may check. Yun lang yung FB page ko. Pag walang check, hindi ako. Isa pang palatandaan ng mga fake na gumagaya sa akin. Kapag nag-chat, nag-message, nag-add friend, yun yung mga fake. Never po ako magre-reach out, mag-chat, mag-add friend sa inyo. Kaya, kung gusto niyo magpo-private reading sa akin, mag-inquire kayo ang mag-message. Okay? Thank you rin dun sa mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, no? Kung nakarelate kayo, mag-comment na lang kayo dyan. Thank you rin dun sa mga nagpapadala ng stars, yung mga nag-avail ng membership sa YT ko, pati na rin yung mga nag-avail ng subscription sa FB ko. Kaya, isa pa yun, kung gusto niyo na exclusive perk sa FB page ko, mag-join kayo or mag-avail kayo ng subscription dun. Okay? No contact situation. Ito yung mga posibleng iniisip niya, nararamdaman niya, or mga gusto niyang sabihin. Kaya lang, naka-no contact kayo. I know I messed up everything. Aminado siya. Aminado siya na siya yung nag-mess up. Siya yung nagkamali, or siya yung sablay dito, or siya yung magulo. Okay? I'm showing you your wounds and things you need to work on. So, may mga bagay itong person na to na gusto niyang ma-realize mo about you, Pisces. It's about your wounds daw. Gusto niya na mag-heal ka eh. Baka hindi kayo nagkaintindihan. Kasi di ba sabi ko may misunderstanding dito. At pwede kayong magtalo, mag-away. Kasi gusto niya na mag-heal ka. At kung
kung halimbawang nire-remind man niya sa'yo yun or parang pinuprove niya yung point niya about dito sa mga wounds mo. Maaaring hindi mo nagustuhan, maaaring na-offend ka. Pero kasi ang gusto niya is mag-heal ka doon. Na pwedeng hindi lang kayo nagkaintindihan or hindi mo lang na-appreciate or nasaktan ka or na-misunderstood mo. Okay? Yung ano niya, yung malasakit niya or yung point niya. Siguro hindi lang maganda yung naging approach niya, no? The situation has become very difficult for me to manage mentally. It is draining me. Oh, so ngayon, yan. Actually, na-affected siya eh. Actually, affected ito. Pwedeng naiisip at naiisip niya yun, nade-drain yung energy niya. Okay? So, when it comes to yung mga closing messages, tingnan pa natin. Open your eyes daw, Pisces. If someone shows you who they are, believe them the first time. So, ano yung pinapakita niya nung first time, maaaring yun talaga yung personality niya, yun talaga siya. Okay? According to the baraha. Channel the energy of the next moon phase. Ay, hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya. Wala ako alam sa mga moon phase. Kung may alam kayo, good. Ako wala. Check nyo na lang kung ano ibig sabihin. I-channel mo daw yung energy ng next moon phase. Kung ano man yung next moon phase na yun. Nothing is set in stone. Ano ba yun? Ikaw ba yung sinabihan ko kanina? Oh yeah. Lumitaw. Ten of Pentacles, di ba sabi ko? Hindi pa ito yung endgame, hindi pa yan yung last chapter. Merong something dito na hindi siya yung ano eh. Hindi pa final or hindi pa yan yung pang long term. So ibig sabihin pag sinabing nothing is set in stone pa, pwede pang magbago yan anytime. And by the way, talking about pagbabago, nothing is set in stone. Ayan, hindi pa sementado. Pwede pang magbaliktad yung situation, magbago with the wheel of fortune. Yun nga yung overall energy mo, diba? So, ayan. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod. Babush!